Mga kaibigan ng Barca, hoy! Welcome sa bagong video. Narito ulit tayo para sa bagong potensyal na starting 11. Maglalaro ulit ang Barca at gustong-gusto naming subukang hulaan kung ano ang magiging starting 11 na ilalagay ni Hansi Flick laban sa Rayo. Tandaan, huwag kalimutan ang pinanggalingan natin. Ngayong linggo, tinalo natin ang Newcastle 7-2. Siyempre, nagdulot yun ng malaking pagod at sa totoo lang, maaring magkaroon ulit ng ilang rotation sa starting 11 ng Barca. Pero titinan muna natin na yon. Punta rin tayo sa mahalaga. Mag-iwan kayo ng isang malaking like at sundan nyo rin ang Barca Hoy. Maraming tao ang nanonood ng mga video pero hindi nagsusubscribe sa channel. Hindi ko alam bakit. Kasi ito ang best channel ng mga tsule para sa lahat na nagbibigay balita at kwento ng laban. Lagi tayong maaga dito, 2 oras bago magsimula ang laban ng Barca Hoy para sa pregame. Ngayon, tingnan natin ang posibleng starting 11 ng Barca Hoy kontra Rayo. Linggo, alas 2 ng hapon sa Espanya, medyo mahirap ang oras na to. Parang ngayon lang tayo nagka-Barca Hoy match sa ganitong oras. Sa tingin ko, pwede ako magkamali pero hindi ko maalala. Mag-set na ng alarm dahil nakaschedule na ang laban sa YouTube channel. Tingnan na natin ang posibleng starting 11. Huwag nating kalimutan na ang Barca Hoy ay leader pa rin ng Liga Esports, 4 na puntos ang lamang sa Real Madrid. Bukod pa dyan, ngayong linggo rin, maglalaro ang Barca Hoy ng alas 2 ng hapon matatapos ng mga alas 4. At ang Real Madrid ay may laban, isang malaking laban kontra Atletico de Madrid. Oo, sa Bernabeu yon. Pero para sa akin, mapanlin lang ang linggong ito kung saan pwedeng makalamang ulit ang Barca Hoy sa puntos kontra Real Madrid. Tama, pakinggan mo, pwede ring baliktad mangyari. Pero sa tingin ko, mas mahirap ang laban ng Real Madrid versus Atletico de Madrid kaysa laban namin ng Barca Hoy kontra Rayo. Sige, gaya ng sabi ko, laruin muna natin ang mga laro, saka na lang mag-usap pagkatapos. Kaya, diretso tayo sa mahalaga para sa atin. Dito sa potensyal na 11 na labis kong ikinatuwa. Lalo na't nailagay dito si Joan Garcia. Ibig sabihin, alam nyo na ang goalkeeper ng Barca Hoy, ayun, nandyan siya. Binigyan niya tayo ng kaba pero sa huli, nakarecover din siya. Isa ito sa pinakamagandang balita na pwede nating matanggap dahil naniniwala akong napakahalagang manlalaro si Joan Garcia para sa Barca Hoy. Yung mga nasagip niya simula season, hindi ba sobrang lupit? At kung mawawala sa atin si Joan Garcia, sa totoo lang, mawawala sa atin ang isang napakahalagang piyesa ng koponan. Kaya natutuwa talaga ako para kay Joan Garcia. At dito, binabati ko na rin siya sa unang tawag niya sa Spanish national team. Ngayon, punta tayo sa depensa. Gagawin ko na ang isang bagay. Sa depensa, sa gitna ng field at sa unahan. Iwanan ko kayo ng bakanteng posisyon hanggang dulo ng video. Kayo ang pipili at pwedeng ilagay sa comments, babasahin ko yon sa dulo ng video. Sasabihin ko rin kung sino-sino ang paborito ko para doon. Gusto ko rin sana na magka-feedback tayo sa isa't isa, lalo na sa mga nakikinig sa bahay, cellphone o saan man. Sabihin mo, sino-sino ang 3 manlalaro na ilalagay mo sa 3 posisyon. Yung right back ay iiwan muna nating bakante, pag-uusapan pa mamaya. Sige, pero gusto ko lang balikan sa inyo ang mga prediksyon ni Big Up dahil alam kong sasabihin nyo, teka. Kung gusto mong manalo ng napakagandang jersey na ito na nagkakahalaga ng higit sa 100 at 80 euros sa halagang 2 euros lang o $3, depende kung nasaan ka, sundin mo ang mga simpleng hakbang na ito. Ilalagay ko ang link ng bigup.com at kailangan mong pumasok doon. Dadaling ka ng page na yon sa mga prediksyon na pwede mong gawin sa lahat ng laban. Ang Barca ay maglalaro laban sa Rayo at nailagay na ang mga prediksyon. Pero una, kailangan mong malaman na mayroong ranking, tayo ay pangatlo. Ayos na ayos yan, pero gusto nating maging una. Kailangan ko ng tulong ng komunidad at ni Adri para maging leader ng Big Up. Meron kaming 20,900 points, nasa 20,000 na rin kami. Mahirap si Manquer pero hindi imposible. Tara, habulin muna natin siya, tapos si Baldiego naman. Mura lang ang presyo at pwede kang sumali sa lahat ng araw ngayong linggo. Halimbawa, ito ang mga prediksyon na si Ilyas ay titira ng higit sa 2.5 times sa goal. Ibig sabihin, si Ilyas ay titira ng 3 beses sa goal. Nilagay ko ito na hindi mangyayari. Kung gusto mo, gawin mo rin ang prediction ko para pareho tayong resulta.
Sinabi ko na hindi 3 beses titira sa goal si Elias at makakagawa ng hindi bababa sa 3 goals ang Barca. Gawin mo rin at kung maganda ang resulta, maaari kang manalo ng premyo, kaibigan. At pwede kang sumali syempre sa raffle ng napakagandang jersey na ito. Basta sumali ka lang, kasali ka na sa raffle, yung jersey. Kita-kita tayo sa Big Up, magpapakitang gilas tayo ron. Sana masabi ng lahat ang lakas ng komunidad ng Barca Hoy. Tuloy sa video. Sinong player ang nais mong makita sa right back? Punta naman tayo sa left back kung saan ako, sa totoo lang, ilalagay ko dito si Joao Cancelo na sa totoo lang ay magandang ipinapakita. Totoo na nung isang araw laban sa Newcastle, nagkamali siya na nagdulot ng isang goal. Pero si Cancelo sa pangkalahatan ay talagang gusto ko ang ipinapakita niya. Pare sa tingin ko, mula nang bumalik siya, mataas talaga ang performance. Masasabi ko na magaling na si Cancelo. Sige, ilalagay natin dito si Gerard Martin sa kaliwang bahagi ng sentral kasama si Pau Cubarsí. Sa tingin ko, halos lahat ay inaasahan na ito, di ba? Sa palagay ko, ito ang inaasahan ng lahat. Itong depensa na ito. Depende pa rin gaya ng sabi ko sa right back dito na pag-uusapan natin ngayon. Punta tayo sa gitna ng field kung saan mag-iiwan din tayo ng bakanteng pwesto. Sa simula, sa tingin ko wala namang masyadong pag-uusap dito. Dito natin ilalagay si Pedri at dito naman si Marc Bernal. Sa tingin ko, napakataas pa rin ang antas at karapat-dapat pang manatili ng isa pang laro. Totoo bang wala si Frenkie de Jong? Pagbalik ni Frenkie, makikita natin kung paano ayusin ang koponan. Pero sa ngayon, karapat-dapat pa rin mapasama si Bernal sa starting 11 dahil sa kanyang galing. Sa tingin ko, ang batang galing sa akademya ay talagang namumukod tangi para sa akin kahit na galing siya sa matinding pagsubok mula sa mahigit 1 taong injury sa sideline. At ngayon, bumalik na naman siya sa magandang antas. Itong posisyon dito sa gitna ng midfield, iiwan din natin itong bakante. Sige, iiwan natin itong bakante. Pagdating sa dulo ng video, sabay nating sabihin o piliin ang mga paborito. Ngayon, lilipat na tayo sa forward positions. Mag-ingat tayo sa forward positions kasi ang dami kong alinlangan. Sige, ang dami kong alinlangan. At totoo naman na malaking tulong ang 2 goal ni Lewandowski. Kailangan nating sabihin na malaking tulong ito sa manlalaro ng Barca. Oy, pero may mga alinlangan ako. Sige, lilinawin natin yan mamaya. Pero sa ngayon, may mga alinlangan ako sa forward positions. Syempre, si Nadine Jamal, nakikita ko talaga siya dito. At si Rafinha, syempre, nakikita ko rin siya. Ibig sabihin, ang Barca Hoy, kahit naggaling sila sa matinding pagod sa Champions, tandaan ninyo na ngayon ay papunta na sila sa mga laban ng national teams. Kaya sa tingin ko, pwedeng mag-rotate ng ilang manlalaro, pwedeng magpasok ng isang tao sa koponan na hindi masyadong nakakalaro. At kahit na lahat ng inilagay natin ay mga first 11 na manlalaro, na ngayon ay nakikita nating gumagawa ng magagandang laro bawat laban para sa Barca Hoy. Hindi muna natin pag-uusapan na yon, gaya ng sinabi ko, ang 3 manlalarong yon. Pero gusto ko munang ilagay ninyo sa mga komento, ibig sabihin ninyo sa akin. Para sa akin, dapat siyang maglaro sa right back. Kung sino man ang sabihin mo, kung sino man ang gusto mo, ayos lang sa akin. Ilagay mo lang at babasahin ko. Gusto ko sana na sa gitna ng field ay ilagay mo, hindi ko alam, si Fermin, si Dani Olmo, kung sino man ang gusto mo. At sa unahan naman gusto ko na ilagay mo si Ferran, si Lewandowski, si Rashford. Bilang pagtatapos, ibibigay ko sa iyo ang aking starting 11. Ako, sa unahan, ilalagay ko si Ferran Torres, ilalagay ko dito si Dani Olmo, at sa depensa, ilalagay ko si Xavi Spar, na wala pang opisyal na card sa FIFA, pero ilalagay din natin siya dyan. Yan ang aking starting 11. Ang potensyal na starting 11 ay pwedeng maging eksaktong starting 11 na gagamitin ni Hansi Flick para sa araw na ito. Para sa araw na ito na may kakaibang oras, gaya ng sabi ko. Huwag kalimutan mga pare, mag-set kayo ng alarm dahil maaga magsisimula ang laro sa araw na ito. Kita-kits tayo sa laban, kita-kits sa susunod na video. Barca Hoy!